At purihin po ang Panginoon, purihin ang Diyos, isang pinagpalang gabi ang bati ko sa inyong lahat mga preachers diyan po sa UAE. At muli po, ito po ang inyong kapatid, kaibigan, partner Brother Rex America. Sa araw na ito, nais ko pong bigyang tayo at bahaginan ng pag-aaral patungkol po sa mga disipulo o sa mga preachers. At tulad ng nakaraang Webes, ang ating pong napag-usapan is about vision, vocabulary, and voice. Ito po yung tinatawag na vital equipment of a preachers. Ano po? At mahalaga po sa tinig natin o sa voice natin na ito po ay ma-develop po natin. Kaya po ang pag-uusapan natin ngayon at ibabagi ko sa inyong lahat diyan po sa Dubai is about the principle of public speaking. Ano po? Yung pong pagsasalita natin sa unahan, yung pagangaral o pagpipreach natin, napakalaga po ang kahalagahan ng public speaking at ito po ay dapat natin pong tandaan. At bago po yan ay ating i-acknowledge po ang banal na Espiritu Santo. We welcome you, Holy Spirit. I pray, O Lord God, to guide us, to lead us, O God, in this short teaching, O God, about public speaking. Nagtitiwala kami, O Diyos, sa iyong katapatan at sa iyong kabanalan. Protect us and cover us with your precious blood, your anointing, O Lord. We pray in Jesus' name. Amen and amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Okay, at sa umaga pong ito, here are a few principles about a public speaker should be mindful. Kailangan pong atin pong isa-isip at i-apply, ipatupad ito pong tungkol sa public speaking. Ang unang-una po na kailangan po natin sa tumpak at tamang pagsasalita sa publiko ay yung tinatawag pong breathing. Ano po? Yung breathing, yung ating pong hininga, mga kapatid. Correct breathing is extremely important for a speaker. Yung tama pong paghinga, tama pong pagsasalita, mga kapatid, ay napakahalaga sa isang speaker. Kailangan po natin itong i-practice. Practice breathing through your nose. Po? Yung through your nose. Halimbawa po, nagsasalita ka, instead na sa bibig tayo breath, kailangan pong ating pong i-breath yung ating pong mga inside air na palabasin po natin sa ating ilong upang sa ganun ito po ay isang paraan para po tayo ay hindi na mamalat. Mga kapatid? So yung po, practice breathing through your nose. Breath deeply right to the bottom of your lungs. Ito po yung tinatawag na diaphragming. Kailangan po natin na i-diaphragm ang ating buses mula po sa ating mga lungs. Upang sa ganun ay tayo po ay makapagbigay ng magandang tinig at sa ganun din hindi po tayo mahihirapan sa pag-uusap o pagsasalita. So kailangan po nating i-practice ito. Breath deeply right to the bottom of your lungs. Practice filling your chest and lungs with air. So yan po. I-practice po natin na punuin po natin ang ating mga chest, yung ating mga dibdib tungo sa ating baga with air. Yun po yung diaphragming na tinatawag. And hold it. Pigilin po natin, like for example, pigilin po natin. Hold it and then breath out slowly. Control the expiration. So yun po ang sa pagpapractice po kung saan po ay diaphragming, mga kapatid. Let the air come right up. Let the air come right up from the bottom of your lungs through your larynx or voice box and hit the roof of your mouth. The roof of your mouth should act as a sounding board when you bounce your voice of your palate. It will gain extra resonance. Learning to do this correctly will strengthen your vocal cords. So, yan po. Yun po ang pagpapractice kung saan po yung diaphragming, kung saan po tayo, yung lalo na yung pagsigaw po natin ng hallelujah. Pagaling po dito sa lalamunan ang ating pong pagsigaw, ay tayo po yung mga malat, mahihirapan tayong sumigaw. Pero kung sinasabi lang, hallelujah, yan po sa
sa ating lungs, ano po, yung po yung tinatawag na diaphragming. We need to practice it, brothers, mga brothers. Kailangan i-practice po natin yan upang sa ganun hindi po kayo mahihirapan kung kayo po yung nagpipreach, kung kayo nangangaral ng salita ng Diyos. Ano. Mahalaga po sa kasunod ng breathing ay yung tinatawag pong articulation. Ha? Articulation. Ano po? Articulation is the art of uttering. Yan. Articulation is the art of uttering speech clearly. Speech clearly. So, para tayo makapagsalita ng maliwanag, maayos, ano po, yung po ang tawag po doon articulate, galing po sa word na mga maaarti, articulation. So yun po ang mahalaga, ano. An articulate person speaks very clearly. So ang articulate person daw po ay nagsasalita ng naintindihan, maayos, ano po. He is easy to understand. He pronounces his words well. So yung mga words niyang binabanggit ay maayos. Every preacher should aim to become adept in this skill. So kailangan po lumalalim tayo dito. It ought to be easy to listen to. It should not impose strain to listen to him. It should be a pleasure. Even in everyday conversation, he should practice speaking clearly. Mahalaga po, pinapractice po natin sa harapan ng isang malaking salamin upang sa ganun po ay maayos ang ating pong pangangaral. Ito pong ating mga pagsasalita, mga kapatid. So yun po ang napakahalaga, articulation. The word is inflection. Ano po ang ibig sabihin ng inflection? Inflection is a speech, has to do with the pitch of your voice. Mahalaga po yung pitch, yung pitch ng ating voice, kung ito ba ay tumataas, kung ito ba ay banayad, kung ito ba ay nasa sa tama o tumpak na pagbigkas, mga kapatid. Lalo na po yung pagsasabi ng word na amen, kailangan po yan ay may timing, tinatawag na timing. Mahalaga po yan sa ating pong pangangaral. So mahalaga, the human voice has a very wide range of tones. Yung tono ng ating tinig, ng ating boses. Kasi pag monotonous ang ating pangangaral, monotonous yung ating pagsalita, mabobore ang ating mga listeners. Pero kung tayo po ay maayos ang tone ng ating boses, maayos, maganda, so mayroon pong variation na tinatawag, mayroong variation, makikita po natin, mai-encourage po natin ang mga listeners po natin, matututunan nila kung paano mag-response sa atin kung tayo po ay nagpi-preach. So yun po, kaya mahalaga po yun, mga kapatid. If you speak at the same pitch, at on the same tone all the time, your voice can sound very boring. Yan, mabubore po. Mabubore ang mga listeners. You must develop the ability to modulate your voice. Yan, mahalaga po yung modulation ng ating boses upang sa ganun po ay nakikita po natin yung kagandahan kung paano pakikinggan, para kang umaawit sa Diyos. Yung pagsasalita, yung pangangaral, yung pagpipreach, para kang ikaw ay parang umaawit sa Panginoon. Sabi nga, as a singer can go up and down the scale, giving forth a good variety of tones. Variety. Yan. Iba-iba ang klase ng tinig. So can the public speaker. Ganun din daw po tayo bilang isang pampublikong mga speakers. If your voice tends to be naturally rather high-pitched, practice speaking in the lower register. Develop a variety of pitch in your voice. Yan. Kaya mahalaga po yun, kung matining, malagong, mayroong tinatawag po na the four modes of yung moods natin, four moods na kailangan po natin na gamitin sa pangangaral. Yung halimbawa, tulad po nung papaano natin binabanggit ang isang words ng masaya. Yan, masaya, malungkot, o yung tama na pangungusap, yung kung saan yung regular lang o yung balance lang, at papaano mo binabanggit yung tinatawag na
indignant, yung mayroon kang Glory to God, indignation, glory to Christ Jesus. hindi naman So, yung ang kasunod anger, po doon ay kung sa speak of binabanggit delivery. mo with Gaano indignation, kabilis yung tayo tinatawag po, magsalita? kailangan po, hindi po ito mabilis, kailangan po naunawaan, kailangan po ay naiintindihan ng ating pong mga tagapakinig. Some people tends to speak at the same rate at all time. This too can become rather boring, mga kapatid. Mabubore din po ang tao kapag po mabilis tayong magsalita. You should endeavor to vary the speed at which you speak. Most of your message will be delivered at a moderate rate, which is easy to listen to from time to time. However, you should quicken or slow down the pace to give variety and added emphasis to your presentation. So, kailangan po variety ang ating pong mga tinig, minsan medyo may mabilis ng konti, medyo banayad, at yung tinatawag po para bagang alon sa dagat, minsan tumataas, pababa, ganun. May mga timing po yan. Kaya mahalaga po yung we must be careful in our listening to some speakers, para sa ganun maa-adapt po natin ang tinig. Hindi naman po kung sa yung gagayahin mo talaga, kundi yung style, papaano po nangungusap, papaano yung pamamaraan, hindi po yung nilalaman ng kanilang mga sinasabi o yung kanilang gesture, kundi mayroon tayong sariling gift nun. Pero kailangan po yung pakikinig sa iba, tulad ka ating punong lingkod, and sometimes katulad ng inyong pakikinig sa pangangaral ko na-adapt nyo yung style, pero kailangan po mayroon pa rin tayong nangunguna pa rin yung ating sariling gift na ibinigay sa atin ng Diyos. The next, mga kapatid, is about volume. Gaano kalakas yung ating mga tinig, mga kapatid. This is another factor of importance. Varying the volume of your voice can give added emphasis to a point you wish to make. The major part of your message should be delivered at a conversational volume. Yung para ka pong nakikipag-usap sa ating mga listeners, kailangan po. Kaya nga sinasabi, mahalaga po at the end of your talk yung tinatawag po na exhortation. Paano po natin ini-exhort na kung sa ay natatouch ang mga tao sa banayad na pangungusap, sa banayad na tinig, na yun po ang tinatawag. Hindi ka na sumisigaw, hindi ka na malakas ang boses, kundi in a moderate tone of your voice. Yun po. So, preacher seems to feel necessary to preach loudly that they hurt the ears of their hearers. Sometimes masakit na sa tainga ang tayo ay sigaw lang ng sigaw. Kaya mahalaga po yung variety of tones, yung volume ng ating voice, kailangan po ay hindi laging ganun, kundi kailangan mayroong variety, mga kapatid. Try to avoid this, mga kapatid. If the whole of your message is delivered with a loud voice, it is difficult to give special emphasis to those sections which are most important. Kaya mahalaga po na nakikita po natin yung mga bagay na ito, mahalaga tinitingnan po natin, nire-review natin, kaya mahalaga po nire-record po natin yung ating mga talks upang sa ganun po ay ating nare-review ang ating mga sinasabi, mga kapatid. So, finally, mga kapatid, is pausing and repetition. Kailangan tayo po ay tinatandaan po natin, tayo po ba ay dapat mag-pause o inuulit-ulit ba natin yung ating mga sinasabi. Don't be afraid to pause, mga kapatid, once in a while. This can also give added emphasis to some points you make. Kailangan mag-pause po tayo. Hindi yung tuloy-tuloy lang. Hindi po tama. Mapapansin nyo kung ako nagpipreach, tumitigil minsan ako upang sa ganun po ay maintindihan ng mga tao yung sinasabi ko. Mahalaga po yung mga kapatid kay Kristo. At hindi tama po yung tayo po ay nagmamadali. Kailangan po tinitingnan po natin yung dapat po nating bigyan ng pansin. Some preachers are frightened of quiet spots. Their delivery pours forth like a river without any pause. Parang agos, tuloy-tuloy, wala man lang tigil. Kailangan po ay
parang alon sa dagat, hindi tulad ng tubig sa ilog na tuloy-tuloy lang. Hindi po, boring po 'yon, mga kapatid. Kailangan may ups and down, gayon then quiet, yung pause, mga kapatid, napakalaga yun. Their delivery report like a river without any pause. This can be difficult for people to absorb, mga kapatid. Hindi po ma-absorb ng tao ang ating mga sinasabi kung tayo po ay tuloy-tuloy lang at walang paghinto, pag-stop, may pause dapat. Kailangan po sa ating pangangaral ay mahalaga yung tayo ay minsan ay nagiging quiet. Tumitigil tayo para bigyang puntos o bigyang yung bigyang diin yung nararapat bigyan ng pansin. So mahalaga. At then mahalaga rin po yung tingnan po natin yung repetition. A certain amount of repetition can be good. It helps to emphasize your points and fix in the minds of your listeners. Kung uulit-ulitin po, tingnan po natin si Kristo sa pangangaral po ni Jesus Christ in the Bible. Makita po natin mayroong inuulit-ulit siyang mga salita at ganoon din po tayo. Kailangan mayroon tayong paulit-ulit minsan na dapat bigyang pansin kung ano po yung mahalagang word na yon na dapat tumimo sa ating mga puso. So, you are aware that you are doing it and have a good reason for doing it. Try to present the same points in a variety of ways. Mga kapatid, yan po, you want the truth, you are sharing to become part of the thinking and action of the people in order to accomplish this. Mga kapatid, mahalaga na tayong mga mangaral, tayong mga preachers, tulad po na sinasabi dito po sa manual na ito ng preachers, to prepare a sermon as a Bible study. Mga kapatid, this lesson, mga kapatid, is very helpful to each and every one of us. Kaya mga kapatid, tayo po nawa ay mapagpala ng Diyos at atin pong laging ulit-ulitin, reviewin ang mga aral na ito, mga kapatid. Kaya nga po, ito po ay sinishare ko sa inyo at ito po ay binabahagi ko sa inyo upang sa ganon ay matuto po tayo. Ito po ay mula sa manual ng pagiging preachers, mga kapatid, how to prepare sermon, Bible study, na dapat po ay matutunan po natin. Ito po ay sinishare po natin mula po sa isang lingkod ng Diyos at ito po ay ating ibinabahagi sa inyong lahat. Nawa po kayo ay napagpala, nawa po kayo ay nabigyan ng inspirasyon ng banal na Espiritu Santo. Pagpalain po kayo ng Panginoon and may the Lord God bless you. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. God bless.